Sa gabing ito, palakpakan po natin ang Panginoon sa buhay po ni Bishop Ernesto Domingo, and he will discuss our topic for tonight about God's blueprint. Nakamit po. Okay. Magandang gabi sa inyo lahat. Nagdadapit hapon. Tayo na sa pagitan ng umaga at gabi. Darating natin ng umaga at gabi. Tatakip silim. At salamat sa Panginoon dahil meron tayong ganitong again gawain para sa ating mga pagpapatuloy. So welcome all Zoomer and Facebook lover. So welcome. At salamat sa ating Panginoon dahil tayo ay pinagpala ng ating Panginoon. Dahil pinalakas ng ating Panginoon. At binigyan tayo ng buhay na tinatawag natin the higher life. We call the higher life. Sarap ng buhay na mayroong Kristo. Kasi pag buhay mo ay walang Kristo, you are good for nothing. That's why your theme song is I have nothing. But if you have Christ, you are something. Ang awit mo, something good is going to happen. So, ganun po tayo, no? Kaya salamat sa ating Panginoon. So, bago tayo magbahagi ng salita ng Panginoon, tayo muna yung manalangin. Panginoon, salamat po. Muli po kami lumalapit para sa isang gawain, pag-aaral ng salita. Dulog po kami at hinili po namin ng global. Salamat po aming Ama. Siniselo namin ang iyong banal na dugo. At kapangyarihan ng Espiritu Santo at sa iyong kahabagan kami nabubuhay. Thank you, Lord, for our higher life, life in the Spirit, the life with Jesus. Palayan mo po kami. That's why we can say now, Jesus is the shepherd of our soul. And surely goodness and mercy will follow us, O God. Because you are our Lord and provider, and we experience a lot of different kind of problem, and yet you are there, and wala pong bagay na mayroon siya. Salamat po, Panginoon, sa pangalan ng Jesus. Amen. So, tutuloy lang natin yung ating pag-aaral na ginagawa at salamat sa ating Panginoon sa Kristo na tayo ay mag-aaral. Now, allow me to read the book of Hebrew chapter 9. Now, there is a first coming, that's the birth of Christ, and there is a second coming. Okay? Merong pangalawang pagbabalik ng ating Panginoong Kristo. Alakayin natin yan. But allow me to read Hebrews chapter 9. I begin with verse 28. There's only one verse. So Christ was sacrificed once to take away the sins of many. It means he died on the cross. So that's the first coming. The reason why is to give his life as a ransom for us. And he will appear, yun. And he will appear the second time. So kaya nga rapture. He will appear the second time not to bear sin, not to die again to the cross. Not to bear a sin, but to bring what? Salvation to those who are waiting for him. So there are two kinds of salvation. Oh, yeah. So there are two kinds of salvation. The first one, we are saved. Our soul is saved. Our soul is intended going to heaven, but we still here in the tabernacle, the earthly tabernacle, or we call that earthly bodies. So we need the second salvation. Our second salvation is this, sabi niya ng Bible. So, for the second time, not to bear sin. Pagbabalik niya, hindi na siya isisilang para mamatay sa krus. Not anymore. Why? But to bring what? Salvation to those who are waiting for him. So that's rapture. So we still here. Our body is still captured by death. So merong pagbabalik, no, ang ating Panginoong Kristo. Meron siyang second coming. Yan ang pinag-usapan po natin sa second coming. So
Sa second coming, mahalaga na maintindihan natin, tayong mga viewers, no? Mga Christian. So tayo ngayon ay narito, we are temple of the Holy Spirit. Tapos maraming Kristiyano, some of them are not filled with the Spirit, but some of them they are filled, they are led by the Spirit, they are empowered by the Spirit. But some of them, some of our Christian, our brethren, they are sleeping. No? Sleeping, natutulog. Kaya sabi, gumising kang natutulog, magbangon ka sa gitna ng kamatay. At liliwanagan ka ni Kristo. So may mga Kristiyano tayo na they are focusing to the world by earthly things, self, position, profession, family. Isa yung 90% ay napupunta lamang sa mga bagay na pangsalibutan. Pero yung 10% na nasa Panginoon. Balik tayo dyan. Dapat not 50, not 60, not 70, not 80. More or less, dapat 90%. No? Sabi naman, whatever you do it for the Lord's glory. So, ito tayo. Bawa, nag-rapture. Pasayin natin. Next, Matthew 24:40. Let's take a look the verse natin. Kung magkagayon sasabukid ang dalawang lalaki, ang isa'y kukunin, ang isa'y iiwan. So, hindi lahat makukuha. Pwedeng itong unbeliever at pwede rin itong sleeping Christian. Maaring itong compromising. Isang kukunin, isa iiwan. O maaring ito ay unbeliever o maaring ito ay hindi Christian, pero hindi siya, he was not empowered. Sometimes, baka hindi na rin siya nililid ng Spirit. Pero alam niyo, isang magandang bagay na nangyari sa atin itong lockdown. The Lord give us time to pray and to talk. Kanina, may kausap nga ako kanina. At sabi ko sa kanya, yung pagbabalik, pinag-usapan namin, sabi ko, damala ang pagbabalik ng ating Panginoon. At may magandang positive side na nangyari sa ating mga lockdown. So, nagkaroon tayo ng time sa Panginoon. So, sabi ng Bible, verse 41, dalawang babaeng nagsisigiling sa isang gilingan, ang siya'y kukunin, ang siya'y iwan. So, hindi lahat. Ulitin ko, maaaring ito ay unbeliever or sleeping Christian or binabangungot na Christian. Ibang nahumaling na sa mga bagay sa mundo. Nakakalimutan niya yung kanyang spirituality. Hindi niya na-turn on yung kanyang spirituality. So, pag nag-rapture, ganito yan. Pag nag-rapture, tandaan natin, the Holy Spirit is here. Pag nag-rapture, taas ang Holy Spirit, taas ang mga Kristiyano, Spirit-filled, mga nakaprepare. Yung mga Kristiyano na maaaring ewan ko kung tsamban matatawag eh. Kumbaga, naglagalag sa kasalanan, biglang nagkataon nagsisi at humingi ng tawad, nag-rapture. Magaling, parang last 3 seconds. No? Parang maglanakaw. Mahirap mamamatay siya pero nasa katabi niya si Kristo. Na-save. Yung mga ganun bagay. No? So pag akit natin sa langit, tanda natin, may gagawin sa langit na dalawa yan. Judgment seat of Christ at saka marriage supper of the Lamb. Habang sa ibaba naman, may nagaganap din sa ibabaw ng lupa. Sa langit may nangyayari, sa ibaba may nangyayari. Pupuntahan natin yung langit at ibaba, paano magaganap yun. Dito sa ating illustration, makikita niyo na meron, after the rapture, meron dong dalawa na yung bilog si taas. Yung una, yan yung judgment seat of Christ. Yung pangalawa naman, yan yung marriage supper of the Lamb. Yan, kakasal tayo kay Kristo. Christ is our groom and the church is the bride. So, unahin naman natin, sabi ng Bible. Now, itong panahon na ito, baba muna tayo sa 69 weeks. This is the time for the Israel. Pagkatapos nagkaroon ng gap, times for the Gentiles. Yung 1 week na natitira, ito yung pang 70th week na hindi naituloy kasi nga, they rejected Christ. Kaya yung 1 week, yan yung 7 years tribulation, idudugtong yan after the rapture. Kaya may nangyayari sa baba ng lupa, may nangyayari sa taas ng langit. Diba? Ganun yung pinaka-posisyon. Pag-uulo natin, ganun ang set-up. Kumaring hindi man ganun, pero more or less, ganun siya.
No? More or less ganun siya kasi kung sa isipan natin ganun, magsasabay eh. Okay, sayin natin. So pag nag-rapture, taas ang grace, yan, biyaya. Taas ang Holy Spirit, na langit. Taas yung mga Kristiyano, taas sila. Sobrang taas. So, yan, baba konti. So, ulitin natin ha. Pag nag-rapture, we are the temple, akyat ng Espiritu Santo, akyat ng biyaya, akyat ang mga yung 50% of the wise Christian, akyat sila. Yan. So ngayon, ano ngayon ang magiging lagay ng mga Kristiyanong hindi nakasama? Yun yung napugutan ng ulo. Ano ang ilaw nila? Ano ang tanglaw nila? So sila na lang, siyempre. Pero hindi mo natin pupunta yan si babayan ng tribulation. So this is the continuation of 69th week, yung tribulation. Kaya nagkaroon ng gap. At yung gap na yan ay ibinigay ng Panginoon sa mga hintil. Kaya nagkaroon tayo ng bahagi sa kaligtasan. Sabi kasi ng Bible, whoever believeth in Him should not perish, but have eternal life. So pagdating ng rapture, ito, tingnan natin ang scenario ng rapture. Kuha lang tayo. Halimbawa, yung driver, asa EDSA, o kaya North or South Diversion, o wherever, Tigas, sa buong Pilipinas, nag-rapture ngayon, yung driver, Christian, nawala ng control. Hindi man na-rapture yung driver na kasunod, pero mababangga sila eh. Magkakaroon ng tinatawag, all over the world to world chaos. Buong mundo, may mga masusunog, may mga banggaan, bubulwak ang tubig sa loob ng bahay kasi naiwanang na-rapture yung naliligo, naka-shower, masusunod yung mga bahay kasi namamlansya, nag-rapture, nagluluto, nag-rapture. So may mga pitong hindi mabubuksan. So ganun yung magiging senaryo, kaya tawag doon, world chaos, buong mundo yun. And then, kinabukasan, mababalita, multitude are missing. Yan ang magiging balita. So, multitude are missing. At ano na-expect mo ngayon sa mga Kristiyanong naiwan? Magtatakbuhan. Okay? Tatakbuhan sila. Yung iba pupunta ng church. Alam mo ba? Nag-rapture ng Sabado. Kaya nag-rapture ng Linggo mismo. Ay, syempre, kung ikaw na nasa loob ng mall, ay, Kristiano ka, mamumutla ka eh. Wala ka na masakyan, may mga banggaan. Lakad ka, takbo ka, humihingal ka. Hanapin mo yung mga kasama ng Kristiano. So, it's sad to say, during that time, maraming mga Kristiano na hindi na-rapture, na iiyak talaga. At makahawakan nila yung pera nila, matapon nila. Yung lupa na kanilang binili, pinaggugulan ng maraming panahon, hindi nag-church halos, no? Ay, kwenta lahat yun. Mga title, wala nang kwenta lahat yun. Mga rehistro, wala nang kwenta lahat yun. Ang tanging may kwenta na lang ay ang salita ng Diyos. Kaya magkakaroon ng word famine. Pag sinabing word famine, hahanapin nila ang mga mangangaral. Ano ba sinasabi ng Bible? Kaya pagka Sunday, magkakaroon ng laman ng church. Sino ang laman ng church? Yung mga naiwan. Tanda natin, hindi exempted ng pastor, Meron kami pinapanood ng araw, sabi ng pastor, naiwan siya. Sabi niya, I preach it, I teach it, but I was left behind. There is no palakasan sa rapture. Kaya papuspusan. Kaya nga yung message na binibigay ko sa inyo, matagal ng panahon, pus lang ang tatagal in the last days. Kaya, nung sinabi lang ni Paul, be filled with the Holy Spirit, this is not an option. This is not it is a command. Hindi ito na kung pwede, kung ayaw. No. This is a command. Be filled. Kasi alam ng Panginoon, pag puspus ka, madadala ka niya kung saan niya gusto. Kung trial para lumago ka. Di ba sabi ng Bible, Jesus filled by the Spirit and led by the Spirit after temptation, nagpagtagom siya, and He was in power.
Di ba? Yan sinasabi ng Bible. Chapter 4, Luke, verse 14, tsaka chapter 1, chapter 4, verse 1. So, we need to follow Christ's footstep. So, akit ang born again, akit ang Holy Spirit, akit ang biyaya. Si Moses, ang dala niya, commandment. Si Jesus, ang dala niya ngayon, biyaya. Paano natin illustrate ang commandment? Kumbaga ganito parang teacher. Sabi ni Moses, okay, children, please put your both hands on the desk. Tinignan ni Moses, aba, marumi Kuha siya ng stick. Ayan ang law. Pag nahuli ka na ng niya, babatuhin ka hanggang mamatay ka. Si Achan, di ba? Pati pamilya niya. Yung iba, pinapakain sa leon. Iba, ginagawa baso lang. That's law. Nakapasin mo siya. That's we call the law. Dumating si Jesus, ang dala niya, biyaya. Sabi ni Christ, may I see your both hand, please? Tinignan, sabi na, puro dumi. Hindi niya lalabas yung stick. Ang ilalabas niya, puser, at saka kukut-kutin niya, lilinisin niya. If we confess our sin, is faithful and just to forgive us and to cleanse us to all unrighteousness. That's the grace. Yung bang God's favor? Umakit yung God's favor. Siyempre, sa panahon na yan, nandiyan dyan yung tatakal. Nawala yung mga Kristyano. Kaya ngayon, hindi makakilos basta-basta ang mga antichrist, hanggat may born-again Christian kasi they are praying to God. Di ba? Doon sa Israel lang sa Egypt. Bago sila lumabas, hindi namamatay yung kanilang mga bakahan. No, they are protected. Why? Because they are praying to God. Kaya, ang laking sagabal sa Antichrist, ang born-again Christian. Lalo na ang spirit-filled Christian. Ang laking sagabal sa kanila niyan. Kaya yan ang tinatarget nila. Kaya pagka umakyat na ang born-again Christian, spirit-filled, ito yung binabanggit ko sa aklat ng Matthew 25. Diba? The parable of the 10 virgins, the foolish and the wise Christian. Binigyan tayo ng idea ng Panginoon na kung 1 billion ang population ng born-again Christian, yung 500 million, mga matatalino, yung 500 million, yun ang mga mangmang. So, we need to reconcile, we need to confront that verse. So, umakyat sila. Anong ngayon mangyayari sa mundo? Wala na nagpe-pray. Bishop, anong magiging gabay ng mga Kristiyanong hindi na rapture? Kasi ayon sa sinasabi sa Revelation. Kasi ito kaya lang, sila yung mga late Christian, no? Mga bandang huli sila. Tapos magdurusa rin sila, paparusahan sila. Anong gabay nila? Meron pa rin. Anong gabay nila? Word of God pa rin. Because the word is spirit and life. So alam pa rin nila, no? Tapos iba dyan, magtatanungan na, ano ba sabi? No, ano ba sabi ng Bible? Pag naiwan tayo, ano sabi ng Bible? Sabihin mo na, ano ba? Ano ba natutunan mo? Buksan ng Bible. Yan. Ito sabi, puputulan ng ulo. Ano ba sabi? Hindi ba tayo pwedeng... siyempre, pagka na magulo na, ang iba sa mga Kristiyano ay malungkot. No? Kung babae maganda, marirape pa yan. Yung iba makukulong, iba tumatakbo, inisnipe na lang, binaril, patay. Yung iba namatay sa atake sa puso. Pero ayaw mong patatake. Yung iba naman na high blood, na stroke, patay. Anyway, ilangit pa rin. Kaya tatlo pa rin yung pag-akit ng langit Namatay muna. Pagkatapos, na-rapture. Yung mga buhay naman, na-rapture. Dalawa yun. Yung buhay, na-rapture isa. Yung isa namatay bago na-rapture. Dalawa. Pangatlo, puta ng ulo. And then, saka sila ng langit. Langit din naman. No, kaya lang, bakit ka pa magtitiis sa panahon after the rapture? Kaya ang sabi ko, kailan mo gusto magtino? Before the rapture or after the rapture? Kaya doon sa mga, to whom it may concern, to those who wanted to experience rapture, exact rapture, ayon sinasabi, binasa natin Hebrews 9:28.
sa ikalawang pakikita, hindi dahil sa kasalanan, kundi upang iligtas ang mga nagsisipaghintay sa Kanya. So, yun yung sinasabi ng Bible. So, pagkatapos ng rapture, akit tayo sa langit. Ha? Langit tayo. Andiyan dyan si Christ, let's picture sa isang Araneta Coliseum. Siyempre, more than Araneta, maganda yun. Andiyan 24 patriarchs, andiyan yung 12 disciples of Christ, andiyan yung mga Hudyo, at andiyan sila Billy Graham, yung mga all evangelists natin. Tapos isa-isang pararangalan ng ating Panginoong Kristo. Now, next, tignan natin. In 2 Corinthians chapter 5 verse 10, sapagkat tayong lahat ay kinakailangan mahayag sa harapan ng hukuman ni Kristo. So, that's the second, that's the we call the judgment seat of Christ. Kinakailangan mahayag sa harapan ng hukuman ni Kristo. So, merong judgment before Christ. Upang tumanggap ang bawat isa. So, take note, bawat isa. Individually, we are facing, we are accounting, we give an account one by one, not by group. Grupo ng Christ tayo. No. Mga bagay na ginawa sa pamamagitan ng katawan, ayon sa ginawa niya. Maging mabuti o masama. So dito ipapakita yung secret heart, no? Bakit mo ginawa? Kaya dito, magkakaroon ng sunugan. Kumbaga ganito Ano bang ginamit mo? Bakit? Ano bang reason? Ano bang aim? Ano bang motive? Bakit ka naglingkod? No? Bakit ka tumayo, mag-songling? Anong motibo mo? No, maaaring motibo mo, ang materials na ginamit mo, dayami, kahoy, mga nasusunog yan. Bato, tanso, dito. So, ibig sabihin, kung ikaw ay naligtas ng 5 years, gumawa ka ng ganitong kalaki, susunugin pa yon. Lalabas lang doon yung totoong ginawa mo. Kaya sabi ko, kung kayo magagawa sa Panginoon, ito na. Huwag na yung, bakit ka nag-chocolate? Bago dumit ko Teka dyan. Ba't ka nag-lagyan ng cellgroup? Kasi ang galing na. Kita ko yung ang gagaling pagka nag-cellgroup. Kaya ako nag-cellgroup. Iba motibo mo? Dapat ang motibo mo, whatever you do it for the Lord's glory. Very clear, Uhukuman ni Kristo upang tumanggap. May tatanggapin. May reward ang bawat isa ng mga bagay, ibig sabihin, iba-iba, na ginawa niya sa pamamagitan ng kanyang katawan. Ayon sa ginawa niya, maging mabuti o masama. Kaya makikita yan Kung anong ginawa mo sa secret, nangalun niya ka, ganito. Na-save ka, kaya lang, pag na-rapture ka, save ka na, hindi ka naman mapapama kasi rapture. Kaya lang, yung reward, kung ganito pagdating ng langit, gumawa ka talaga, tumarbaho ka, ito kapitan. May rango, private, ikaw naman ay lieutenant, second lieutenant, ikaw naman ay captain, colonel, no? Ikaw ay naman ay major, ikaw naman ay general. Yung mga gano'n, siyempre, pagdating sa heaven, mayroong pagkakaiba Itong tao na ito, maraming nagtrabaho ito ng araw. Pero bakit siya lang ang kanya gana? Siguro konti lang. Pero matagal siya na born again Baka yung motibo niya, iba. Ang kinuha niya, gusto niya maging board, gusto niya maging ganito, gusto niya maging pastor. Pero deep inside, hindi talaga siya totoo. Pero sayang, yung mga you are wasting your time for nothing. Bakit hindi ko patutuhanin? Alam niyo, pinakamapalad, yung gumawa ka na, nasermonan ka pa. Gumawa ka na, nasermonan ka pa, ikaw pa nag-abono, pero hindi ikaw ang kinilala. Yun ang ginto. Ang ginawa mo lang umiyak at nanalangin sa Panginoon. That's gold. Pero kung ikaw ay lagi mo pinagtatagol sa sarili mo, lagi kang panalo, lagi kang masubita kay sa kanila, hindi yun. Maraming masusurprise sa heaven. So there will be judgment seat of Christ. The Bible said, we will give an account. Kaya accounting ito Paano ka isinilang?
born again ka. O, paano ka nabuhay? Naglingkod ka. O, paano ka naglingkod? Papakita yan. You are faithful, prayerful. Meron pa mga scenario na ganito eh. Sinampal ka, no? Ng unbeliever. Pagkatapos, binlas mo yung anak niya. Pagdating ng white throne judgment, iba naman ito white throne judgment. Kasi sabi ko, yung pagkatapos ng millennium, binuhay mga patay, kapanahonan nila Cain, bubuhayin lahat yan eh. Ang tawag naman doon, the Great White Throne Judgment, or we call that Bema, or Bema Judgment. Iba yon. Iba naman yung judgment. Pupuntahan natin yan, pero doon sa dulo yun. Iba naman yung judgment seat of Christ. Iba yon. Kaya tayo, ay yung mga pasal, yung mga sila Moses, sila tapos na ba sila katulad? Yes, tapos na sila. Tapos sila, iba yung judgment sa kanila. Yung mga Old Testament saints, iba yun. So, ito yung sinasabi ng Bible. Kaya, dapat samantalahin natin habang may panahon, maglingkod tayo ng walang pag-alinlangan, na walang pagdududa, with sacrifice, and let us glorify God according to our effort, knowledge, gift, even our talents, strength. Kaya with all love God, with all your heart, with all your mind, talent, with all your soul, yung buong sarili mo. Yan ang mga pinagpapala ng Panginoon. Malaga maintindihan ng mga born again para naman pag nagtatrabaho kayo sa Panginoon, maganda yung ginagawa ninyo. Naranasan ko rin yan. No, wala akong nakukuha ni single centavos. Kahit nga may asawa na ako, wala akong nakukuha eh. But pinupush ko maglingkod sa Panginoon. Bilang mo, 83, nag-design ako. Ilang taon akong wala akong allowance. Pero hindi allowance kasi ang pakay ko eh. Nakalimutan ko nga ang pera. Ito isang patodo ko eh. Base siguro mga 2 taon ako, lingkod ako. Bible study ito, hayo rito, hayo rito. Yeah. Maaga dumati, linis ng church. Tapos pag kailangan magbukay sa church, magtatayo kami ng poste, bukay ng church. Tayo kami ng poso, gano'n. Utusan ako. Isang araw, siguro mga 2 years. Nag-design ako mga 82, design ako. 83, 84, tapos mag-85. Nabutan ako ng pastor ng 20 pesos. Katulala ako eh. Kasi sanay ako sa piso tsaka dos. Pang-uwi sa kainta, piso noon eh. Tsaka pagbalik sa church. Pagdating sa church, bibigyan uli ako ng dos. Pambili ng bibingka yun yung pagkain namin ako kasi yung president ng school body organization. Kay Kikas ako bumibili ng bibingka na may meriendahin. Bibili sila, tapos yung tubo iipunin, bibigyan ako ng dos. Doon ako sinurvive. Kaya lang, ang problema, pag walang pasok, di walang bibingka, maglalakad ako. Ayun taas. So, hindi yun, pagkalabos si Lord, hindi hadlang yun eh. Tapos nung inabutan ako ng 20 pesos ng aking pastor, natulala ako eh. Pag-abusahan, sabi sa akin, Alessa, kamusahin mo? Pagkawa ko ganun, sabi ko, sisipin, may pera pala. Isipin mo yung dead to the world, maranasan mo yung patay sa mundo. Ha? Hindi ka pwede magtanim ng sama ng loob. Hindi ka pwedeng hindi gumalang sa nanay. Kaya ang ginagawa ko, nagtatrabaho muna ako bago ako umalis sa bahay. Yung hugas ng pinggan, walis, gano'n. Ibig sabihin, tawag nila doon, nagpapagod siya. Kaya kahit tumuyo ako na alas 10 ng gabi, hindi sila kitubo. Kusa ako sila binibigyan ng kape. Nay, kape ka? Hindi nila ako mahadlangan, umaten, kasi nga, malinis. Nakapaglaba, nakapagluto, nakapaglinis, nakapagsalok, tapos siya kawalis. Nung mag-resign ako sa trabaho. So, hindi ko nakilala. Yung damit huling damit na binili ko, hanggang kinasal ako, hindi na ako nakabili ng damit. Pero, hindi mo hahanapin kasi dead to the world eh. Barkada, iniwan. Dead to the world talaga. TV, hindi ko na kayang humarap ng TV. Dead to the world. Kaya turn off the old life and turn on the new life in Christ. Kaya pagdating ng judgment, seat of Christ, hindi ko naman sinabi lahat ay ginto. Siyempre, meron din niyang, kumbaga, may matutupok din niya sa ginawa ko. No, maaaring ginagawa ko dyan na iba rin ang purpose ko. No one knows. No? Do not judge because
only God can judge us. No? May mga bagay na hindi natin maintindihan. So ngayon, baba muna tayo sandali. Konting, pero tuturo ka. Habang tayo ginajudge, siyempre may tao doon sa ilalim na yung huling-huling judgment seat of Christ, yung huling tawag, aakit naman yung mga hindi na rapture. Kasi patapos na yun aakit yun. Sa baba naman, tinatataka ng Antikristo yung mga tao. Sa baba ng lupa, habang nagkakaroon ng judgment seat of Christ, sa baba naman, tatakan, habulan, taguan, ganyan. Umiiral yung New World Order. Yung time na yon, mukhang nakapasok na yung Antichrist sa templo ng Israel. Maaring binuko na nung dalawang witness, yung sinasabi sa Bible. Pupuntahan natin yan. Pero para maintindihan nyo na may nagaganap sa lupa, may nagaganap sa langit. Kaya ganyan ang nakikita natin setup ayon sa ating pangunawang pangtao na pag ilalagay natin na yung kalalagayan, there will be happening on heaven, no? Doon sa abode of God, third heaven, sa bosom of God, okay, doon sa third heaven, and doon yung judgment seat of Christ. Wow, ang sarap nito, doon sa judgment seat of Christ. Pagka ito ay inyong naging inspirasyon ko ito no? Naging inspirasyon ko. So sa baba, may nangyayari. Sa taas, may nagaganap din. Very clear yan ng Bible. Naghahari Antichrist, yung quote niya, this is the wrath of the Antichrist. Bakit tinawag na wrath of Antichrist? Kasi ang walang tatak, hindi pwedeng bumili o magbenta. Hindi nila alam, yung another TNF, meron naman tinatawag wrath of God. Quote ng Diyos. Sino? Yung mga may tatak. Bubuhos ang quote ng Diyos doon. Yun ang tinasabing the Great Tribulation. Dakilang kabagabagan na hindi pa nararanasan ng tao. Pupunahan din natin yan, pero not at this time. So, akit naman tayo uli sa langit. Pagkatapos ng judgment seat of Christ, nakapalik na yung mga pinugutan ng ulo, merong magaganap na the marriage supper of the Lamb sa langit. Tingnan natin. Next verse. Revelation 19:7. Tayo mga galak, at tayo magsayang mainam. Yan ang nakikita ni John the Beloved sa heaven. Siya'y ating luwalhatiin sapagkat dumating na ang pagkakasal ng Kordero. Yan, dumating na ang pagkakasal ng Kordero at ang kanyang asawa, the bride. Kaya yung sinasabi, the parable of the 10 virgin, ginamit, ay nahahanda na. Verse 8. At sa kanya ipinagkaloob na damtan ang kanyang sarili ng mahalagang lino, makintab na tunay, sapagkat mahalagang lino ay siyang mga matuwid na gawa ng mga banal. Ulitin natin basa. At sa kanya'y ipinagkaloob na damtan ang kanyang sariling mahalagang lino, makintab at tunay, sapagkat mahalaga ang lino ay siyang mga matuwid na gawa ng mga banal. Kaya yung paggawa natin ng mabuti at banal. Kumbaga, parang yung kasuotan ni Lord, parang tayo yung naggumawa, nag-design din yung mga mabubuting gawa natin Kaya damihan natin, kaya sabi ng Bible, huwag tayong maghimagot sa paggawa ng mabuti. Sapagkat sa kapanahunan, siya yan sa panahon, yung marriage supper of the Lamb. Okay? So mahalaga yan. Sa langit magaganap yan na ikakasal tayo kay Jesus. Kaya doon sa mga hindi nakapag-asawa, one day, we will experience the marriage, the real marriage. Kaya nga pag pinipig niya doon sa dati kong office, meron kayong drawing na makikita ron Yun ay panahon nung kami pumupunta pinag-drawing ko ito kay Brother Marvin. Ito yung panahon na pumupunta kami doon sa ano bang lugar yan? CCP ba yan? Doon sa may Davie Boulevard, may church doon. Doon namin natutuloy yung kanta I long to be the bride that you're returning for, dressed in garment white and wrinkle-free. I have no earthly love that I am holding to, for you're the one who means everything to me. Sa mga alas pag nagdidibos yan,
I will sing, I will worship you, I will bow myself down humbly at your throne. Umiiyak ako. I will give anything, I will give everything. Baby naman, to you alone. Ang asarap awitin nun eh. Pagka inaawit mo yun eh. So, because someday, we will face at the judgment seat of Christ, and then the whole Christian, those who redeemed by the blood of Christ, they will face to their groom at yan si Kristo. Ngayon, may mga words si Lord na sinasabi. Love not the world and the things of this world. Sino mang umiibig sa mundo at sa mga bagay sa mundo, ay nakikipag-away sa Diyos. Meron din siya sinabi si James, kayong mga mangangalunya. Ginamit niya, you adulterous, mangangalunya. So, alam niyo ba yung mangangalunya na tinatawag dito? This is spiritual na pangangalunya. Parang ganito lang yan. Si Jesus, boyfriend natin, being as a bride, the church. Pagkatapos makikipagsayaw ka sa ibang lalaki, gumaga nakikipagsayaw ka kay Satanas through loving the world and loving of the things of this world. So, taksi lang tawag doon. Pangangalunya yun. Spiritual adultery yun. So, ibig sabihin, hindi ka faithful sa iyong groom. Nakikipag-compromise ka. So, alam mo naman na ikaw ay para sa kanya. Parang ito lang yan. Yun nating realistic. Sweetheart, ako yung pupunta sa Middle East. Ito ang passbook. Ako yung pupunta roon. At kung ako naroon, paghahanda kita ng bahay at lupa. At pagbalik ko, kung saan ako naroon, ikaw din doon. Pupunta, abroad. Sa inyo sa abroad. Ikaw naman, nakapagsayaw sa iba. O, ayun ang nun. Parang ganun yun si Jesus, sabi niya, I go to prepare a place for you. And if I go to prepare a place for you, I come again. Kaya, pagbutihan mo. Paghahanda kita ng kalalagyan. At ikakasal ako sa iyo. Pagbutihan mo. Yeah, that's a simple. Pero, tanong, pinagbubutihan ba? Ng mga Kristiyano. Alam niyo ba na mayroong kasalang magaganap at malaking kasalan ito at hindi ito basta-basta kasalan. Kasi ikakasal tayo, we are the bride, the church is the bride, isang magandang babae. No? Para kanina Isaac at saka Rebecca. Di ba si Rebecca ang ganda-ganda, sabi ng Bible? Kaya nung pinapunta ni Abraham yung kanyang servant, yun yung mga soul winner. Pumunta ka doon sa aking kamag-anakan. Ihanap mo na baka makapag-asawa ito si Isaac na hindi na kalahi. Doon sa kalahi ko, sa kamag-anak ko. The old contained is in the new explained. Abraham is a picture of God the Father. Isaac is a picture of Jesus Christ. The angel who guarded the servant is a picture of the Holy Spirit. The servant, the old servant, is a picture of a mature Christian na ililigaw si Christ, si Isaac, mahal ni Jesus. And we are the soul winner. Kaya mga nagtrabaho. Okay, diba sabi sa parable, naganda siya, mag-invite, ayaw ng mga Israeli. Pumunta ka sa mga Iskilita, yung mga Pingkaw, yung mga hintil, papuntayan mo rito. Tinanggap ng hintil eh. Yung Israel hindi tinanggap eh. Sabi niya, malo pa. Pilitin mo sila. Kaya yung pagpipilit natin, biblical yan. Na maintindihan nila si Kristo. Pilitin mo sila. Ayaw ng Panginoon. Ready na. Kinatay na. Namatay na yung kordero. No? Maniniwala na lang sila. Pag naniwala sila, mapalad sila. Kaya, thank God. No, congratulations, Christ-centered family. All pastors of Christ-centered family, your biological family, pagbutihan lang natin. Because God can give us a reward after all of this. Okay? So,
puputulin natin sandali, no, sa ating pag-aaral. Pagkat we are out of time na, kailangan natin So mga kapatid sa Panginoon, susunod natin pag-aaralan yung nasa ibaba naman ng lupa. Ano ang nagaganap sa ibaba ng lupa? Okay? So bitin natin yan kasi susunod doon, pupuntahan natin ibaba, susunod doon kasi the revelation eh. Makikita yan, what is the difference between revelation and the rapture? We will tackle for that. Let's pray. Lord, salamat po sa panahon at sa biyaya na aming pong tinanggap. Pagpalain mo po kami at kaya mo yung salita ay laging buhay para sa amin at doon sa mga newly converted Christian, i-bless mo po siya. Salamat po, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen.